Kumusta mga brad? Noong nilabas nga po ang Honda EDV 350 doon sa European market, marami nga din pong mga tao dito sa atin na Honda lovers ang gustong magkaroon nito. Siyempre, pantapat nila doon sa X-Max. Kaso lang noong mga panahon na yon, wala po talagang paramdam si Honda na ilalabas nila ito sa Pilipinas. Kaya yung mga tao medyo dismayado. Imbis na mag EDV 350, lumipat na lang sila ng ibang brand. Yung iba naman, nag X-Max na lang din. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, para nga po doon sa mga tao naghihintay dito sa motor na ito or dito sa Honda EDV 350, may good news po ako sa inyo. Sapagkat ayon nga po sa aking mga pinagkakatiwalaang sources, ilalabas na daw siya sa Pilipinas. Mauuna lang daw yung PCX 160 tapos isusunod na daw siya, or baka pag sinwerte magsabay na silang dalawa. Doon nga po sa mga taong matagal naghintay dito sa motor na ito, tapos na po ang matagal na paghihintay ninyo. Although wala namang eksaktong sinabing petsa, pero pag sinabi kasi nila, mangyayari talaga. At alam ko good news talaga to para doon sa mga taong umasa at naghintay dito sa motor na ito. Yung iba kasi nawalan talaga ng pag-asa, kaya lumipat na lang sa ibang brand. Yung iba naman wala lang talagang pag-asa kasi walang pambili. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda EDV 350 na mayroong 329.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, powered by ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus. Nang ibig nga po sabihin mas pinalakas na makina at the same time mas pinatipid sa gasolina. Naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 10.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 28.8 horsepower at 7,500 RPM, 31.5 Nm of torque at 5,250 RPM, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 152 kilometers per hour. Pero dahil nga po ilalabas na siya sa Pilipinas, panigurado abot na ng 200 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasamba. Ang kanyang tangke ay kaya magkaga ng 11.7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo na po ng 29.4 kilometers per liter, na para nga po sa isang 350cc na adventure scooter, matipid na po yun. Kung sa bagay, yan din naman ang isa sa mga pinagmamalaki ni Honda. Matipid sila sa gasolina. Si Yamaha naman, never mind. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/15 sa harap at 140/70/40 naman sa likuran. At syempre pares na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At syempre as expected, parehas po itong may ABS. May magsasabi na naman dyan na maganda sana kaso lang hindi naka-dual disc brake sa harap. Ang kanyang seat height ay mitaas na 795mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 186 kilograms. So hindi nga po talaga biro yung bigat niya. Pero syempre kapag tumatakbo naman na yan, magaan na yan. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Ang kanyang edge panel ito po ay naka full digital. Pero yung pinaka-latest naman yung 2025 updated model, naka TFT display na. Hindi ko lang alam kung alin ba doon ang ilalabas, yung naunang model or itong latest na model. At syempre meron pa nga din po itong Smart Connect, na ayon nga po sa karamihan, wala naman daw talagang connect. Nabubuisit lang daw sila dyan, sabi ng iilan. Syempre ito po ay naka-smart key system. Nakakilis po ito, na halos nga naman lahat ng mga bagong motor ngayon nakakilis na talaga. At hindi kumpleto kung wala ang kanyang USB charging port. Yun talaga ang isa sa pinaka-importante, na para kahit saan ka nga pumupunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo, kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At syempre meron din po itong HSTC or Honda Selectable Torque Control, also known as TCS, Traction Control System, na just in case nga po dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Pero dito, hindi ka talaga sisemplang, sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng inverted fork, at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng
dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At regarding nga po sa kanyang presyo doon sa ibang bansa, ito nga po ay nagkakalaga ng 5,899 pounds na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 432,000 pesos. So medyo hindi nga po maganda pakinggan yung presyo niya. Hindi lang siya masakit sa tenga, masakit din po siya sa bulsa. At kung ikukumpara nga din po natin doon sa katunggali niya na X-Max 300 na nagkakalaga nga po ng 306,000 pesos, medyo mapapaisip ka nga din naman talaga. Pero kasi ito po ay ADB 350 adventure scooter po siya. Pwede po siya on and off-road. Parang katulad doon sa NMAX 155 tapos sa ADB 160. Medyo mataas po yung presyo ni ADB 160. Siguro meron siyang kayang gawin na hindi kayang gawin ni NMAX. Siguro mambabae. Hindi, joke lang. At syempre yun nga pong presyo na namagit ko na 432,000 pesos, hindi pa naman po yun final price dito sa Pilipinas. Yun po ay presyo sa ibang bansa. At alam naman natin na medyo may kataasan din talaga yung presyo sa Europe at Amerika. Hindi ko lang sure kung may kamoting ahente din ba dun. At kapag nangyari na nga po na nandito na siya sa Pilipinas, panigurado, iba din po yung kalalabasan ng presyo niya. Pero siguro expect na rin natin na medyo mataas yung presyo niya kung ikukumpara doon sa X-Max. Kaya kung sakaling ikaw ready ka na, dapat ready na rin si mama para hindi magkagulatan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.